Sa pangkaraniwang buhay ng bawat isa, mahalagang bahagi ang ating mga lolo at lola. Ngunit paano kung may mangyaring hindi inaasahan? Tulad ng kwento ni Lola Basha. Sa isang tahimik na probinsya, doon naninirahan si Lola Basha kasama ang kanyang dalawang apo na ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang anak upang makahanap ito ng trabaho. Ngunit ito pala ang naging sanhi sa pagkabulabog sa kanilang payapang pamumuhay. Narito at tunghayan natin ang salaysay ng buhay ni Lola Basha. Nay! 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 Magandang umaga po, Nay. Anong ginagawa niyo dito, anak? Naghiwalay po kasi ng asawa ko. At kinakailangan ko maghanap ng trabaho, baka pwede dito muna yung maiwan yung mga anak ko at luluwas ako ng Maynila. Ay, wala namang problema yun, anak. Malalaki na yung mga apo ko. Anak, malulan nyo. Laman ako. God bless. Ay, pasensyahan mo yung panganay ko kasi ganyan talaga siya. Sige, upo muna kayo, anak. Apo. Kain muna kayo. Makalabas muna kayo. Nay! Nay, aalis na po ako. Ika na po balas mga anak ko. Sige, anak. Mag-ingat ka, ha? Mga anak, magpakabay kayo sa lola nyo. Bye-bye, Tay! Sige, anak. Bye-bye. Paglipas ng mga taon, walang naging alalahanin si Lola Basyang sa kanyang apo na si Kenji. Ngunit si Kalong ay lumala ang asal at sumama sa mga barkada at nadamay sa mga bawal na gawain na nauwi sa trahedya. Ang pagkamatay ng walang kalaban-laban na si Lola Basyang. Tanda! Tanda! Uy, kuya! Apo, kumain na. Ano naman? Wala bang bago? Kuya, huwag ka na magreklamo. Hindi pa kasi nakapagpadala yung tatay mo. Ako kayo na yung ulam natin. Simula nung dumating kami dito, hindi na ako nakakain ng masarap. Wisit na pamamahay to! Lola, pagpasensya niyo na po si kuya. Ganyan na talaga yan. Naku, okay lang yun na po. Baka magbabago lang yan. Oy! Hey, pre. Tol, kumusta? Parang may problema yata ka. Okay lang. Wala naman. Ano bang ganap natin ngayon? Chat ka muna, par. Bili tayo. Oo ba? Meron ako dito, 1C. Yan, practice ang tama natin yan, tol ah. Patang masarap yan ah. Sige, mamaya. Ako bahala. Kayong lahat. Tagot ko. Sige, tol. Sige. Maghihintay kami sa tawag mo. Yan ang gusto ko sa'yo.
La? La, gising la. Ako, saan ka galing? Ba't pawis ka? Galing ako ng mamasada la. Nakarami ako. Hello. May pambili na tayo ng ulam. Tsaka pambayad ng tubig at kuryente. Wow, salamat ah. Hello. Wala ka naman la. Saan yung wallet ko? Tol, dito na ako tol. Oh, sige tol. Tol, mamaya naman tol ha. Sige, o bahala ka. Sige tol. Yan ang gusto ko sa'yo. Sige tol. Paalam. Magandang umaga po. Nandiyan po ba si Kalong? Magandang umaga. Nandiyan po sir. Nandiyan po sa loob, natutulog. Ano ba ang ingay? Ang The Old ay isang halimbawa ni Hans von Hentig's victim typology na tumutukoy sa mga matatanda o nakakatanda. Bilang mga biktima, sila ay maaring mahina at mas madaling mabiktima ng mga uri ng pang-aabuso, diskriminasyon o karahasan dahil sa kanilang edad. Madalas silang pinag-iinitan dahil sa kanilang kahinaan at kawalan ng kakayahan na ipagtanggol ang kanilang sarili. Kaya dapat nating igalang at mahalin sila at maging mapagmatyag sa kanilang mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng respeto at pag-aalaga sa kanila, hindi lamang natin pinapakita ang ating pagiging mabuting tao. Ngunit, pinabalik din natin ang pagmamahal at suporta na kanilang ibinigay sa atin sa loob ng mga taon.